Hello, brother. Hello. Sige, simulan na natin. Simulan na natin, bro. Sigurado ka mamaya, pagkatapos ko magpatunay, ikaw naman ang magpapatunay? Oo naman. Oh, sigurado ka ha, dahil kung sakali magpapatunay ka talaga at hindi ka nagsisinungaling, ikaw pa ang pinakauna na magpapatunay. Kasi kadalasan, hahamon sa akin True Church, pagdating naman sa ang patutunayan Church of God, hindi yung Church of God. Sabi ni Soriano dun sa debate nyo ni Villas, Victor Villas, sabi niya, hindi kami yan. Kaya, ang patutunayan mo mamaya pagkatapos ko, yung MCGI at hindi ang Church of God. Okay? So, simulan ko na. Unahin ko muna yung Katoliko. Yun ang gusto mo, di ba? Good. Okay. Okay, sisimulan ko na. Unahin ko yung Katoliko kasi yun ang gusto mo na patunayan ko. Okay. Ang pinakauna, kami sa Katoliko, hindi kami naninindigan gaya nung mga nasa ibang sekta na sola scriptura. No? Unang-una, hindi kami naninindigan na ang katotohanan ay nakabate lamang sa sola scriptura. Pangalawa, kung si Kristo ay nagtayo ng iglesia, yon ay tinayo niya sa Jerusalem. Wala naman tumututol na ang iglesia nung kanyang itayo ay naitayo niya doon sa Jerusalem. Wala naman tumututol doon. Pangalawa, no? Nung tinayo niya ang tunay na iglesia, nandoon yun na nangyari sa 1st century. Kaya kung sakali ang iglesyang kinaaniban mo naitayo lang noong 1980s at hindi nung 1st century, lumayas ka na, wag ka na magtagal pa dyan, no? Pangalawa, nung itayo ni Kristo ang iglesia niya, doon nagsimula sa Jerusalem to 2,000 years ago. At minsan, nung si Eli Soriano, tinanong ni Melvin Ocampos, kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, sino? Ang sagot ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo niyan dahil hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. So, kino-confirm ni Eli Soriano na ang Katoliko ay tinayo pala 2,000 years ago. Meron kasi mga MCGI na na-meet ko na sinasabi nila ang Katoliko daw lumabas to 3rd century. Ano ba? 3rd century. Sabi ni Soriano, 2,000 years ago. Kung marunong na mathematics, back nga tayo 2,000 years ago kung tatama ba sa 3rd century. O, di ba? May dalawang statement ng MCGI dyan. Sabi ni Soriano, 2,000 years ago. Sabi ng iba member, 3rd century. Way back 2,000 years ago, hindi yan tatama sa 3rd century. Pangalawa, nang itayo ni Kristo ang iglesia, wala itong pangalan. Sinabi lang niya, itatayo ko ang aking iglesia. Wala itong official name. Wala itong official name. Katunayan, yung mga miyembro, nung nakarating sila sa Antioquia, doon sila first time na tinawag ng mga Kristiyanos. Yon ay nasa Gawa 11:26. Tinawag sila doon na mga Kristiyanos, di ba? At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. So, una silang tinawag na Kristiyano sa Antioquia, hindi sa Jerusalem. But it doesn't mean na nagsimula ang Kristiyano sa Antioquia. Dahil kahit wala pa silang pangalan na Kristiyano, andyan na sila existing. Yan ha? Pangalawa, ano pa? Sa iglesia, meron silang obispo. Gawa 20:28. Ayan.
Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Iglesia ng Panginoon. Diba? Ngayon, may obispo nakarating sa Antioquia. Kung sisilipin naman natin, eto tayo, mas maganda kung magsilip tayo sa sa reality at hindi sa magbattle sa ating sariling self-interpretation. Let us base our argument rather sa reality, no? At ang reality is ang reality is merong dito tayo silipin natin yung list of bishop of Antioch. Yan. Meron kasi silang bishop List of bishop of Antioch. Yan. Yan. Sabi sa list of bishop of Antioch, kahit i-search mo ngayon dyan kung meron kang Google. Search mo ngayon dyan. Ano yung list of bishop of Antioch? Ang lumalabas sa list of bishop of Antioch, una, andon si Apostol Pedro. Pangalawa, andun naman si Evodius. Siya yung sumunod, no? Siya yung sumunod kay San Pedro doon teka, lipat ko muna to para sa kabilang browser ko bubuksan kasi hindi ko mabuksan dito, no? Ito. Yan, First Bishop of Antioch, Peter 1. Sa mga nandyan sa nanonood ngayon, ayan, nangunguna sa listahan. First Bishop of Antioch is Peter, the Apostle Peter. Second, Evodius. Third Bishop of Antioch, si Ignatius. At itong Ignatius na ito na third Bishop of Antioch, tandaan natin na meron silang kautusan na ibinigay sa kanila si Kristo. Ayon sa Mateo 18:18, ang sabi ni Kristo sa kanila, ganito, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Anong tawag dyan? Authority. Basahin natin yan sa Amplified Bible, sa Matthew 16 verse 19. Sabi dito, I will give you the keys or authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind on earth will have been bound in heaven, and whatever you loose on earth will have been loosed in heaven. So, yung pagbabawal nila, anuman ang ipagbawal nila sa lupa, hindi mo na maliletra por letra yon, gaya ng divorce. Wala kang mababasa sa Biblia ang divorce. Ano pa? Same-sex marriage. Wala kang mababasa sa Biblia ang same-sex marriage. Wala kang mabasang ganun. Ano pa? Abortion. Wala kang mabasang abortion sa Bible. Letra por letra, wala. Ano man ang ipagbawal ninyo dito sa lupa, ipagbabawal doon sa langit. Kaya nang ipagbawal ng iglesia sa lupa ang abortion, ang same-sex marriage, ang divorce, bawal yan sa langit. At ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko rin sa langit. At isa sa ipinahintulot ng obispo sa Antioquia ay ang iglesia ay tawaging Catholic Church. Nang nagsulat ang third bishop of Antioch doon sa Christians in Smyrna, una niyang binanggit ang katagang Catholic Church. Where the bishop shall appear, there the multitude of the people also be. And where Jesus Christ is, there is the Catholic Church. At yung Catholic Church na yon, nakarating yun sa sa Roma. Nakarating din yun sa Espanya. Actually, sa Roma, pinersecute ang Roman Catholic Church sa Roma. Yan ay nasa Europe before modern times, Bayo Brian.
ang nakalagay doon, the chief reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. So kalaban ng Imperyo Romano ang Romano Katoliko. Hindi sila magkakampi. Ha? Kalaban yan. Yung Iglesia ng Diyos nakarating sa Antioquia, pinangalan ng Katoliko ang Iglesia ng Diyos. Kaya ang tunay na Iglesia ng Diyos ay ang Iglesia Katolika. Hindi ang MCGI ang Katolika. Ngayon, dahil tinawag siyang Katoliko, nakarating siya sa Roma, so ang Romano Katoliko hindi itinayo sa Roma. Walang world history o encyclopedia na nagsasabi na ang Romano Katoliko ay itinayo sa Roma. Wala. Dahil ayon pa sa The New Book of Knowledge Encyclopedia, Volume 16, page 281, ang sabi doon, the history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. At yun ang sinabi ni Eli Soriano. Hindi ko kilala kung sino mga taong nagtatag niya kasi hindi pa ako tao noon 2,000 years ago. Kinonfirm ni Soriano. Way back 2,000 years ago, walang Romano Katoliko pa sa Roma. Nandun pa sila sa Jerusalem. Sa upper room, doon nagsimula. Nakapunta lang sa Antioquia, nakapunta lang sa Roma, nakapunta sa Espanya. Ayon sa Roma 15:24, isa sa mga planong puntahan ni Apostol Pablo ang Espanya. Actually, si Apostol Santiago doon sa Espanya namatay. Doon natapos ang kanyang misyon at doon siya inilibing ngayon sa Compostela de Apostol Santiago. Cathedral de Compostela si Apostol Santiago. Lahat ng mga apostol inilibing sa simbahan ng Katoliko. Kung si Felix Manalo inilibing ng mga INC members sa kanila, kung si Ellen G. White inilibing ng mga Sabadista sa kanila, kung si Eli Soriano inilibing ng mga member niya sa MCGI, ang maglilibing sa mga apostol yung mga member din nila. At ang lahat ng mga apostol, maliban kay Judas Iscariote, na ilibing sa simbahang Katoliko. Lahat ng mga libing nila nakalibing sa simbahang Katoliko. Pangatlo, nung ito'y nakarating sa Pilipinas from Spain, sabi naman ng Philippine history, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin. Asian in origin, hindi siya sa Roma ha. Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Ngayon, pagpasok ni Magellan sa Pilipinas, wala pa yung official name Iglesia Katolika Apostolika Romana, wala pa yun. Ano ang name nila? Catholic Church. Sino ang nagbigay ng Catholic Church? The third Bishop of Antioch. Bakit? Bakit siya naging third? Kasi may nauna pa sa kanya. The second Bishop of Antioch, si Evodius. The first Bishop of Antioch, si Apostol Pedro. Oh. Di naman may tatanggi yun. Nasa history yun. Kung itatanggi mo yun, dapat tapatan mo yun. Kung hindi si Pedro ang unang obispo sa Antioquia, tapatan mo kung sino, magbigay ka ng pangalan. Hindi yung sasabihin ko sa iyo, ang speaker kong ito ay kulay itim. Sasabihin mo, hindi yan itim. Anong kulay ito? Huwag mo sabihin sa akin, ewan ko sa iyo. Sabi nga ni Soriano, kapag sinabi mong mali, dapat alam mo yung tama. Kapag sinabi mong kulang, dapat alam mo yung buo. Naalala mo yung yung tinanong ni si Soriano? Ng isang tao, paano patutunayan na totoo ang Biblia? Kasi sabi nung nagtatanong, gawa lang yan ng tao. Anong sabi ni Soriano? Ganito break, lang break, yan. Break. Break. Anong break? Break muna. Hindi pa ako tapos. Ano ba paksa natin?
Yun nga, unahin ko muna yung ano, yung amin. Di ba yun ang gusto mo? Unahin ko muna yung amin? Hindi, yung paksa. Hindi yung kung sino una. Ano yung paksa? Di ba ang gusto mo, teka, ikaw pa rin ba yung kausap ko? Kasi alam ko yung kausap ko, ano sa akin, patunayan ko tunay yung Iglesia Katolika. O yun. Na yan ang aniban. O yun ang aniban nga. Kaya nga. O, yun nga. Si Kristo, sabi niya sa 1 Jes 16, may mga tupa pa ako na wala sa kulungang ito. O yan. Masahin ko ha. Sa 1 Jes 16, sabi niya, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito, sila'y kailangan din namang dalhin ko. Saan? Sa kulungang ito. O, ano yung kulungan yun? Yung kanyang itinayo. Eh, doon dapat umanib. Ngayon, yung kanyang kulungan na yan, yung kanyang iglesia na yan, napunta sa Antioquia. Pagdating sa Antioquia, tinawag silang Kristiyano doon. At dahil meron silang obispo, may list of Bishop of Antioch. Kahit silipin mo yan sa Google, the list of Bishop of Antioch, sino mga nakalista until now, may Bishop of Antioch until now. Oh? Hindi nawala ang list of bishops sa Antioch. Hindi naman nawala ang iglesia Napapatuloy yun. Ngayon, list of Bishop of Antioch ang nangunguna si Apostol Pedro. Pangalawa, sumunod sa kanyang termino, si Evodios. Sumunod sa kanyang termino naman, si Ignatius. At itong Ignatius na ito, the third Bishop of Antioch na member ng iglesyang nakapunta sa Antioquia, siya ang nagbigay ng pangalan doon na Iglesia Katolika. Yun ang dapat aniban ng mga tao. Ngayon, nakarating sa Roma, nakarating sa Thessalonica, nakarating sa Galacia, nakarating sa Espanya. Sa Espanya. Actually, si Apostol Santiago doon namatay sa Espanya at doon nakalibing ngayon sa Espanya, sa simbahang Katoliko sa Espanya. Ngayon, from Spain to Pilipinas, ulitin ko na naman, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Most specifically, the Roman Catholic religion. Strangely, this religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ in Palestine. Asian in origin. So, yung Catholic Church na nakapunta sa Pilipinas, hindi galing sa Roma. Asian in origin siya. Ang Roma, wala sa Asia yun. Pangatlo, na nakapasok si Magellan sa Pilipinas, dala-dala ang Iglesia Katolika, wala pa yung official name na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Noong 1870, sa First Vatican Council, doon na siya pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Nang tinanong si Eli Soriano kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, sino? Ang sagot ni Eli Soriano, hindi ko kilala kung sino ang nagtayo niyan kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. So, hindi mo pwede sabihin sa akin mamaya, tanungin mo sa akin, ang Katoliko nagsimula sa Roma, ang Katoliko nagsimula sa 1870, ang Katoliko nagsimula doon kay Bishop Ignatius, kasi sabi ni Soriano, hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. At way back 2,000 years ago, hindi yun panahon ni Ignatius. Way back 2,000 years ago, hindi yan panahon ng 1870. Way back 2,000 years ago, hindi yan 3rd century. Kaya, yung iglesia yung tinayo doon sa Jerusalem, nakapunta sa Antioquia, sa Roma, sa Espanya, sa Pilipinas, at doon pinangalanan ng 1870 na Iglesia Katolika Apostolika Romana, yon ang iglesyang tunay na dapat aniban. Sige, magtanong ka na kung gusto mo. Okay, first question. Okay? Yung tinayo ni Kristo, sabi mo, yun yung Catholic Church. Yon ang pinangalan ng Catholic Church ni Bishop Ignatius of Antioch noong taong 110 AD. Wala na nagsusulat ng Biblia sa 110 AD baka napun mo ko ng talata. So, hindi. Ang tanong ko, sino nagtayo ng Catholic Church? Si Kristo ang nagtayo nung iglesyang pinangalan ng Catholic Church nung 3rd Bishop of Antioch. So, yun din ang pinangalan niya, Catholic Church.
Ang nagbigay, gaya na sinabi ko kanina, di ka kasi nakikinig eh. Gaya sinabi ko kanina, ang sinabi ko kanina sa iyo, kapatid, sinabi ko sa iyo kanina, the third bishop of Antioch na si Bishop Ignatius, siya ang nagbigay ng pangalang Catholic Church sa Iglesia ng Diyos. Oh, next. So, pinatan yung Iglesia ng Catholic Church. Ano yun? From Iglesia ng Diyos, pinalitan ng Catholic Church. Hindi pinalitan. Hindi official name ang Iglesia ng Diyos. Babasahin ko yan ha sa Young's Literal Translation. Ayon sa Young's Literal Translation naman sa Gawa 20:28, ganito ang ating mababasa. Kung official name yan, dapat wala ng ibang translation yan. Sabi sa Young's Literal Translation, take heed therefore to yourselves and to all the flock, among which the Holy Spirit made you overseers, to feed the assembly of God. Assembly of God, ha? So yung pangalan Church of God, hindi siya official name. Kasi may nakasulat sa Gawa 20:28, Iglesia ng Panginoon, Iglesia ng mga Hintil, Iglesia ng Diyos, Assembly of God, Iglesia ni Kristo. Sa Lamsa Translation, Iglesia naman ni Kristo. So, alin ang totoo? Pareho lahat yung totoo. Lahat totoo? Yes, synonym yun. Kaya nga hindi official name eh. Hindi official name ang para lang ganito yan, kapatid, oh. Ina ng Panginoon. Oh, gaya ng ganito ba? Gaya ng ganito, sinabi ni Elizabeth, sino ba ako? Sino ba? Teka, patapusin mo ko, masyado akong excited. Okay na nga eh. Okay na nga eh. Okay, go ahead. Anong official name? Ang official name, eto na. Yung Iglesia ng Diyos sa tinayo ni Kristo, nakapunta sa Antioquia on 110 AD, pinangalanan siyang Catholic Church ni Bishop Ignatius, no? And then nakapunta sa Roma at noong 1870 binigyan ng first official name ang Iglesia ng Diyos at yon ay ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Di ba ginagamit yan ni Soriano? Babasahin ko yung ginagamit. Sino nagpangalan? Mga obispo ang nagpangalan, pero hindi sila ang nagtayo. Okay. Di ba? Mateo 18:18, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, authority yung kapatid. Ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. Ipinahintulot, tawagin. Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sinong kausap dyan sa sinasabing pahintulot sa lupa? Mga alagad. Yung mga alagad. Tapos yung mga alagad na ipapasa nila yung kanilang authority sa kanilang mga inordinahan. Di mo alam yon? Hindi mo alam na ang kanilang authority na ipapasa? Ito, babasahin ko. Babasahin ko. Ikalawang Timoteo, unahin ko mo si Ikalawang Timoteo 2:2. Ito Sabi sa Ikalawang Timoteo 2:2 ganito. Ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. So ipagtiwala sa iba yung kanyang mga narinig nila. Ipagkatiwala mo rin sa may katapatan na may kakayahang magturo naman sa iba. Ano naman yun? Okay. Unang, teka, di pa ako tapos. Hindi, okay na. Teka, kailangan ko tapusin ang sagot ko. Dahil hindi ito sa pagitan natin, naka-live tayo ngayon. Unang Timoteo 5:22. Sabi naman dito, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Yan. So kapag sila nakapagpato na ng kamay, na ipapasa na yung kapangyarihang mamahala. At yung pamamahala, binigyan ng utos, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya yung natanggap ng mga alagad, napunta sa mga obispo yon. Kaya isa sa ipinahintulot, ang official name. Next. Okay. Follow up question doon. Follow up. Okay, follow up. So, ibig ko sabihin, susundan kita saglit. Sige, sundan mo. Halimbawa na, pinasa nung apostol sa mga
bishop o mga kaparian o papa sa panahon natin. Yung paturuan. Hindi, ano yung katuruan? Hindi. Ito nga yung tanong ko eh. Yung ano tayo, dito tayo sa church na saan siya nagsimula at nasaan na siya ngayon. Doon, yun ang i-trace natin kung nasaan na ang church noon, na itinayo noon, nasaan na siya ngayon. Hindi yung ano yung itinuro. Nagtatanong ako sa iyo. Yes. Ayon sa sinasabi mo, sa sinasagot mo. Oo. Yan ako nagtatanong. Sabi mo, ang isang batayan mo kanina, ito nakasulat sa akin, na ipinapasa nga sa mga papa. So, kasama to sa stand mo bilang pagpapatunay na kayo yung tunay, di ba? Ano yan ba? May kausap ako dito iba. Ano nga yan? Ano pa? Kaya kaulit nga. Sabi mo, atin sa stand mo, at ito, nakasulat sa akin, ayon yan sa pagpapatuloy mo bilang pagpapatunay na kayo ang tunay dahil yung mula apostol o Kristo ipinasa sa bishop. Naipapasa sa mga bishops yun. Kaya nga, merong obispo. Trabaho ng obispo, pakani ng iglesia ng Panginoon. Yung trabaho nila. Oh, syempre. Okay. Kaya nga ang tanong ko, sa ibang termo muna, yung aral is pagpapakain. Ano yung aral na itinuro? Ay, kapatid, pag-aral tayo, mauubos yung oras natin, hindi ka makakapag-stand sa iglesia nyo. Ganito, wag mong iliko doon. Hindi, pampahaba yan. Ang patutunayan ko ngayon na yung iglesia ng itinayo. Ang patutunayan kong iglesia tinayo noon. Yes, under cross, at hindi ko sinabi sa iyo tungkol sa aral. Ang sinabi ko, yung iglesyang nandoon nakaputa hanggang ngayon na dapat aniban. Yun ang topic natin. Hindi natin topic kung ano yung aral. Wag mo kung iliko sa aral. Di natin topic kung ano yung aral. Pwede ba yung hindi ka anib walang aral? Ay, hindi. Ang topic natin specific. Huwag kang lumabas. Ang napag-usapan natin, patutunayan ko na kami yung tunay. Kaya itinrace ko yung iglesia tinayo sa Jerusalem, nakapunta sa Antioquia, nakapunta sa Roma, nakapunta sa Espanya, nakapunta sa Pilipinas. Sa sinite mo, hindi kita pwede. Wala akong sinite na aral, wag mong ililiko sa aral. Ang sabi mo. Authority ang tinukoy ko, authority. Ano man ang authority na natanggap ng mga apostol na ipapasa sa kanyang mga obispo. Ano yung pinasa? Yung nga, ordain, di ba? Pinatong, wag mong balikan natin yung talata. Dos. Ito sa 5:22 ng unang Timoteo. Huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan nito ng kapangyarihang mamahala. Kaya kapag may inordinahan sila, yung kanilang pamamahala noong una, na binigyan sila ng authority na anuman ang ipaintulot nyo sa lupa, ipaintulot ko sa langit, na ipapasa yun sa kanilang pinapatungan ng kamay. Sinate mo ang dos-dos din. Dos-dos. Yung nga, dos-dos. Kasi ibig sabihin ng dos-dos, anuman yung narinig nyo sa akin, ituro nyo rin sa iba. Tama? Tuturo. Yung nga, ito na. Aral o hindi? Ay, pati practices. Pati tradition. Ito, tradition ha. Pati tradition. Ito, 2 Thessalonians 3:6. Ito. Ako muna. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that you withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. Pati tradition, kapatid, tinuro. Pero hindi yan ang focus, ng topic natin. Ang focus ng topic natin ngayon is nasa ng iglesia noon sa panahon natin ngayon kung saan dapat aniban. Yes, at hindi ko topic ang aral. Hindi ko topic ang aral.
Ba't mo sinay itong dos-dos ng ikalawang Timoteo? Sinet ko yung dos-dos ni Kalawang Timoteo para ipakita sa mga nanonood ngayon na ang pagpapatong ng kamay hindi basta-basta. Hindi. Ha? Ibang talata yun. Hindi. Anong Ganon hindi? yun. Hindi. Hindi basta-basta Hindi ganun. ipapatong yung kamay pag hindi mo pinagkakatiwalaan. Mayon. Ay, alam ko kung saan ka naliliko. Liko ka na ng purgatorio, liko ka na ng revolto, liko ka na naman ng sign of the cross. Palayo ka ng palayo. Mauubos yung oras, hindi mo matitindigan yung MCGI. Huwag kang umiwas. Eh, wala ka pa tinitindigan eh. Ay, yun nga. Wag mong pahabain masyado. Napapahaba ka masyado eh. Focus tayo sa tracing the church. Kung nasaan ng church na dapat aniban. Kaya humahaba. Ayaw mo sumagot. Dahil palayo ang topic mo. Pinapalayo mo ko. Liliko ka naman. Ang mangyayari nito, liliko ka sa purgatorio. Liliko ka sa sign of the cross. Liliko ka sa araw ng mga patay. Liliko ka sa Christmas. Kapatid, wag mo aksayahin nung alam ko yung strategy ninyo. Alam ko yung strategy ninyo. Wag ka nang alam ko yung strategy ninyo kaya nga hindi kita inilalayo eh. Kasi ang mga MCGI nagliligaw to. Alam ko, ayaw mong tindigan ngayon na MCGI totoo, kaya pinapahaba mo. Hindi ako sasagot dyan. Pag-aral na tinanong mo, hindi kita sasagutin. Tandaan mo yan ha? Hindi kita sasagutin kapag palayo sa topic ang ating pag-uusapan ngayon. Sumagot ka muna, sinate mo ba ang ikalawang Timoteo 2:2? Yes, sinate ko siya. At ang dahilan ko kung bakit siya sinite, may dahilan ako, kapatid. Pakinggan mo dahilan ko kung bakit ko siya sinite. Hindi ikaw mag-interpret sa pag-cite ko. Sinite ko siya para ipakita na hindi basta-basta ang pagpapatong ng kamay. Tama nga. Yon. So pag inordinahan ka, pinutungan ka ng kamay, may karapatan ka magturo. Hindi. May karapatan kang mamahala. Ililiko mo ko sa 1:17. Huwag mo ko iliko sa 1:17. Ayaw mo sumagot eh. Balikan ko yung talata ha. May karapatan kang mamahala. Yun ang sinasabi sa talata. Unang Timoteo 5:22. Sabi dito, huwag mong ipapatong agad ang iyong kamay sa sino man upang bigyan ito ng kapangyarihang mamahala. Mamahala. Kaya nga, ang ginagawa ko, tracing the church eh. Kasi ang topic natin kung sino ang dapat aniban. Ang aaniban, kapatid, yung iglesia, hindi ang aral. Tama. Ganon? Hindi ang aral ang aaniban. Ang iglesia ang aaniban, hindi ang aral. Sabi ni Kristo, mayroon ako mga tupa na wala sa kulungang ito. Kailangan dalhin ko naman sila dito. Yung kulungan ng iglesia yun. Kaya ang topic natin ay dapat aniban. Dapat aniban. Yun ang topic natin na pag-usapan. Alin ang iglesyang dapat aniban. So, dahil dapat aniban, focus tayo sa iglesia at sa founder. Okay. Yung aral, mahabang usapan yun. Linawin ko. Ano? Ito, ikalawang Timoteo 2:2. Balik na naman. Hindi, ayaw mo kasi. Sige. Sinagot na kita eh. Sinagot na kita. Yun ang sagot ko. Hindi ko na ulitin yun. Eto nga eh. Sabi mo, tumalong ka sa unang Timoteo 5, ganon. Sabi mo, yung ino-ordain o pinapatong ang kamay, yun ang may karapatang mamahala. Hindi. Hindi siya lang ang may karapatan. Na ipapasa sa kanya ang pamamahala. So, hindi lang siya. Marami sila inordinahan eh. Hindi lang sila. So, isa siya. Hindi pwede magturo. Yung kapag ikaw ay mamahala na, once na ikaw ay mamahala na, ang sabi ni Kristo, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipahintulot ko sa langit. At dahil ipinahintulot ng mga obispo na ang iglesia ng Diyos ay tawaging Iglesia Katolika, Apostolika, Romana, may pahintulot ni Kristo yun. So, pwede mangaral, magturo. Pwede nilang bigyan ng pangalan kasi may authority sila na magbigay ng pangalan. Hindi nga, pwede nga magturo ayon dito yun sa nga.
Pwede nga. Binigyan nila ng pangalan kasi may authority sila magbigay ng pangalan para malaman mo kung nasaan ang iglesia ng Diyos ngayon, alamin mo kung ano yung pangalan ibinigay. At ang pangalan na yon, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Yun ang pangalan ibinigay ng authority. Sino yung authority? Yung bishop. Sila na yung authority. Kaya nga sabi sa Gawa 20:28, trabaho ng obispo ang pakanin ng iglesia ng Panginoon. Yun ang kanilang authority. Ano man na yung paintulad sa lupa, gaya ng pagbigay ng pangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana sa iglesia yung tinayo ni Kristo, di ba nasa ano yun? Ginagamit yun sa sa Discourses on the Apostles' Creed, di ba? Binapakita nyo yun sa screen. Ay, di ba? Mas maganda babasahin ko, kapatid, kasi kapag si MCJ kasi nagbasa, pinuputol kasi nila hanggang doon sa Catholic Church. Yun na. Yung karugtong, ayun ang basahin yung karugtong. Bakit kaya? Eto, pakita ko yung kami na marami nanonood sa atin at nakikita kung paano ka magtanong. Hindi once na ililiko mo ko lahat ng komentaryo ay nangliliko to. Ikaw madidisgrasya. Ito, Discourses on the Apostles' Creed. Yan na. By Reverend ito yung ginagamit ninyo. Teka, basahin ko muna yung ginagamit ninyo. In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed but it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Pag ang dating daan nagbasa nito, hanggang Roman Church lang sila. Yung karugtong ayaw nang basahin, yung as descriptive of Christ Church. Ano nilang basahin yun? Binasa mo na. Ayun na nga, ako ang nagbasa. Kapag kayo ang nagbasa, nyo tuloy Kasi kapag dinugtong mo yung as descriptive of Christ Church, yan ay patunay na ang pinangalanan ay yung iglesia ng Diyos na dapat aniban. Yun ang pinangalanan. Kaya itong pinangalanan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana, ito yung iglesia ng Diyos na dapat aniban. Yan ang topic natin ngayon. Wala ka naman talata eh. Ayun na nga. Yun na nga, nagbigay ako ng talata kanina na ang iglesia binigyan ng obispo upang siya magpakanin. At yung obispo binigyan ng authority na anuman ang ipaintulot sa lupa, ipapaintulot sa langit. At dahil nakarating sila sa Antioquia, may list of Bishop of Antioch. Sa list sa third Bishop of Antioch, yung third Bishop of Antioch, sila ang nagbigay ng pangalang Iglesia Katolika, yung third Bishop of Antioch. May paintulot ni Kristo yon sa Matthew 18:18. Mawawala lamang sila ng authority kung sasabihin mong nagsisinungaling ang Panginoon sa Matthew 18:18. Hindi. Anong hindi? Anong hindi? Masyado bintangero. Yun na nga, si Kristo ang nagbigay. Kung tatanggalan mo ng power yon dahil obispo ang nagpangalan, tatanggalan mo ng power, di si Kristo nagpangalan. Gawin mong sinungaling siya sa Matthew 18:18. Hello. Naririnig ka kapag alala. Alam ko. Sinate mo ba ang ikalawang Timoteo 2:2? Yes, sinate ko siya para patunayan sa mga nanonood na ang pagpapatong ng kamay hindi basta-basta. Kailangan under observance yung pagpapatungan. Kailangan ma-testing muna. Ano nakasulat sa 2:2? Yun na nga. Basahin natin yung kalawang Timoteo 2:2. Alam ko, paliko ka sa araw, palayo ka ng palayo eh. Di kita ilalayo. Huwag mo kong ismulin. Di mo ko may papalayo. Kala mo, madali akong mapalayo mo. Eto. Ang mga narinig mo sa akin, sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo, ang mga narinig mo sa akin sa harap ng maraming saksi ay ipagkatiwala mo rin sa mga taong may katapatan at may kakayahang magturo naman sa iba. Yon. Kaya ang pagpapatong ng kamay, hindi basta-basta. Kailangan talaga ng masinsinang obserbasyon bago kapatungan ng kamay. Yun ang sentido nito. Liko mo ko sa sign of the cross, liko mo ko sa purgatorio, liko mo ko sa... Kala mo maloloko mo ko? Kailan ko sinabi? Alam ko yung hindi mo ko madidenggoy dyan. Hindi mo ko madidenggoy dyan.
pilit ng pilit sa turo, kasi pupunta ka ng purgatorio, pupunta ka sa rebulto, pupunta ka sa sign of the cross, pupunta ka sa Christmas. Alam ko yan. Ba't mo ako pupuntahan doon? Ay, alam ko. Ba't ako pupunta doon? Kaya kung ayaw mong ibulgar ko yan, yung taktikan yung marumi, ayaw mong ibulgar ko yan, naman nanonood ngayon ha, ayaw mong ibulgar ko yan, yung taktikan yung marumi na pagliligaw, ikaw ang gumamit. doon ka mag-focus. Ang topic natin, dapat aniban. Ang dapat aniban, iglesia. Hindi ang aral. Ba't mo sinate yan dos-dos? Yan nga, sinate ko yung dos-dos nga kasi para patunayan nga na hindi madali ang pagpapatong ng kamay. Tama. O yun. So, hindi madali ang pagpatong ng kamay. Sabi ng mga nanonood dito, kawawa naman yung kalaban mo, bro. Hindi makalabas sa tanong. Hindi ka nasagot eh. Hindi makalabas. Hindi ka nasagot. Sumasagot ako. Ayaw mo lang tanggapin kasi ang gusto mo, dalhin mo ako sa labas ng topic. Hindi. Ako pa lulukuhin mo? You're undercross. Yung undercross nga ako, sumasagot ako, di ba? Pero, yung sagot ko, sa pag-undercross mo, hindi ko ilalayo sa topic natin. Gusto mo kong ilabas sa topic? Hindi kita ilalabas sa topic. Iglalayo. Ikaw. Kailan yun? Yung nga, tanong pa lang. Nakafocus ka sa turo. Pag kumagat ako sa turo ba sa iglesia ang purgatorio? Huwag mo ako lulukuhin dyan. So, mag-focus ka sa topic natin kung alin ng iglesia na dapat aniban. Doon ka mag-focus. Halimbawa na, ganon. Halimbawa na. Hindi nga pwede yun kasi out of topic yun. Halimbawa na, ganon. Hindi nga pwede ngayon. Hindi nga pwede yun. Dahil ang topic natin, iglesia dapat aniban, hindi yung aral ang dapat aniban. Huwag mo ako sabayan. Napakabastos mo naman eh. Ikaw yung lalayo mo ko. Sige, go ahead. Di ba, una-una, ikaw ang nag-cite nito. At alam ko kung bakit ko siya sinite. May psycho ka ba? May psycho ka ba? Ikaw yata. Ay bakit mo pinapangunahan? Ay nako. Sige, ganito lang. Usapan tayo. Pag napunta ka sa anumang turo ng Katoliko, ikaw lalabas ka sa topic. Ano? Pag once nag-cite ka ng anumang turo sa Katoliko, tatanggapin mong ikaw lumalabas sa topic. Ganito naman. Lilinawin ko naman para sa mga no. Tanggapin mo. Kung nagkakamali ako, patunayan mo. Sabihin mo sa akin. Bastos ka. Nako, napikon. Napikon. Sige, sasalita ka. Sige, go ahead. Bibigyan kita ng lohika. Di ba? Hindi. Sige, go ahead. Gusto mo naman napakabastos mo eh. Sige, go ahead. Pakinggan namin yung argumento mo. Ng isang tunay na iglesia or samahan ng pananampalataya is makikilala sa turo. Ayun, sinabi ko na nga ba, gagamitin mo yan eh. 1:17 eh. Alam ko nga, sinabi ko na nga ba eh. Nagkamali ba ako? Hindi. Ibig sabihin, kaya mo nga to sinite. Para patunay. Naka-stand ka ngayon eh. You're undercross. Ano ba yung topic natin? Bet mo to sinite. Ano yung topic natin? Ano yung topic na pag-usapan natin? Tunay. Tunay na? Iglesia. Tunay na? Iglesia na? Dapat aniban. Yun. So, wag kang lumiko sa turo. Ibang topic yung turo. Bet mo nga to sinite. Yun nga. Kung sinite ko man siya, alam ko kung bakit siya sinite at ibigay ko na yung paliwanag ko kung bakit ko siya sinite. Kaya ikaw, kung magtatanong ka, based doon sa paliwanag ko, at wag mong isadyang ilabas sa topic. Ba't mo pinapakailaman sa pagtatanong ko? Yes, syempre. Undercross ako eh. Syempre. Yun. At ang napag-usapan nating topic, doon tayo. Pag lumabas ka, hindi kita papayagan. Hindi. At hindi lang isasagot mo. Ba't mo ako papakilmang, hindi, kailangan pwede sagot. Ano yun?
Yes, dahil yan, ganyan ang talakayan, bro. Ganyan ang tamang rule ng talakayan. Basic Tama. rule yan. Ano man ang tema, kung may na-cite man siyang maling talata, hindi mo susundan yon. Ha? Yan ang basic rule ng arts of argumentation and debate na hindi ginagamit ni Soriano. Ang style nyo kasi, style ng debate ni Soriano. Hindi yan ang nakasulat sa arts of argumentation and debate. Wala sa rule yan. Kahit saan ka mapunta, kahit idali mo sa husgado. Hindi ka mananaig. Oh, May aklat kaming arts of argumentation and debate. Meron kami aklat na ganyan. Kaya alam ko yung mga pinagagawa ko. Ang ginagawa mong style, yung style ni Soriano na kung saan-saan napupunta, gustuhin niya man, walang magagawa yung membro. Hindi ganyan ang tamang talakayan. Pang ano yan pang bakuran yung sayo, pang ano ba? Pang iskinita. Hindi ganyan tamang talakayan. Nasa live tayo. Sige. Tanong. Sabihin mo lang kung wala ka na may tanong. Dahil ikaw naman nagpapatunay na MCGI ang totoo. E tatanungin naman kita. Wala ka na may ibang tanong? Ikaw na magpahayag. Oo, follow-up question. Ano? Part ba ng pagiging tunay na iglesia ang turo o hindi? Ay, hindi. Ang turo ang part ng tunay na iglesia. Baliktad sa'yo. Ang turo ang part ng tunay na iglesia. Kasi kapag napunta ka kasi sa turo, pag napunta ka sa turo kasi, ang dami nyo ng liku-liku kopya ng kopya. Hindi kami ang tunay na iglesia, umanib lang kami. Bago nyo sinabi yan, itinuro na yan ng pasugo ni Manalo. Yung turong ganyan. Si Kristo, namatay ng araw ng Miyerkules, bago pa kayo nagturo na ang Church of God Seventh Day niyan. Yung kopyahan sa aral, yung aral, hindi yung batayan kasi dami kumukopya sa aral Kaya mga lala, patunayan mo yung MCGI totoo at ititrace ko yung origin ng iglesia nyo. Sabi mo lang yan. Hindi, ititrace ko nga. Mamaya, sige, patunayan mo na ngayon. Kung wala kang tanong sa akin tungkol doon sa tindig ko na Iglesia Katolika ang dapat aniban, kung pupunta ka na sa turo, dahil hindi mo na kaya tindigan kontrahin tong tindig kong ito, kaya kaliliko sa turo, sabihin mo lang para ikaw na magpatunay ng MCGI. Para i-trace ko ngayon kung ano ang origin ng MCGI. Okay, follow-up question. Ayaw, takot. Sige, follow-up question. Sige, follow-up. Anong takot? Sige, follow-up. Go ahead. Hanggang kailan ka matatapos? Saan mo ba? Ba't di mo nilagyan ng minutes? Sige, lagyan ko ng minutes ha. Bigyan na lang kita ng total, mahababang tanong mo, bigyan na lang kita ng 3 minutes to go. Sige, maglagay ako ng timer dito. Saan mo mababasa? Iglesia Katolika, Apostolika Romana. Ay, sinabi ko na yan kanina. Ang pagbigay ng official name ay 1870 pa. At saka yung Biblia, natapos ang Biblia 180. Ba't mo hahanapin sa aklat ang pangalan lumitaw noong 1870 sa aklat na natapos noong 100 AD? Mahina ka pala sa time chronology, So meaning, wala sa Biblia. Nasa Biblia. Yung iglesia ng Diyos na nasa Biblia, pagdating ng 1870, doon na siya pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika Romana. Doon siya pinangalanan sa 1870. Ba't mo hahanapin yung 1870 sa 100 AD na tapos? Mahina ka pala sa time chronology. Yan na, booking. Ang MCGI, mahina sa time chronology. Ay, ayon sa Biblia tayo. Ay, ang pagbigay ng pangalan, alam nyo yan, ang pagbigay ng pangalan 1870. Wala nang nagsusulat ng Biblia sa taong 1870. Wala na pala, ba't mo hahanapin? Ay, saan galing yun? Ba't mo hahanapin? Wala pa lang susulat. Kung nasa matino ka, kung nasa matino pag-iisip ka, ba't mo hahanapin ang lumabas noong 1870 na pangalan sa Biblia natapos 100 AD? Kung nasa matino kang pag-iisip, hindi mo hahanapin yon. Bakit? Alam mo hanggang 100 AD natapos ang Biblia. 101, wala na nagsulat. 102, wala na nagsulat. 103, wala na nagsulat. Ano sabi mo 1870? Ayon saan ba ang topic natin? Ayon sa reality. Sa amin sa Katoliko, hindi kami Bible alone. Di ba yun ang sinabi ko kanina?
Unang salita ko pa kanina, sinabi ko na kanina. Teka, unang salita ko pa kanina, sinabi ko na hindi kami sola scriptura. Tama. Oh, yan. So, At dahil hindi kami sola scriptura, yung pagpapatunay ko sa iyo based sa reality yun, kaya gumamit ako ng referensya. Okay. Kasi So, based sa reality yon. At ang reality, sinang-ayunan mo. Anong topic yung sinang-ayunan mo? Na ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ang siyang iglesyang dapat aniban. Ayon sa history. Ayon sa reality. Ano ba naman to? Ano ka ba? Ganyan ka lang kaliit? Lakihan mo naman. Kapatid, lakihan mo naman. Ang iglesia na nakasulat sa Biblia, nagpapatuloy yan hanggang sa panahon natin ngayon, hindi yan nawala. Oh, sige, ayon sa Biblia. Ayon sa Biblia. Ano ayon sa Biblia? Ngayon, sige, basahin mo nga sa Biblia, namatay si Eli Soriano hanggang ngayon. Ano yun? O, di ba yan ang mindset nyo? Ayon sa Biblia, ay sabi ko nga, yung Biblia, naisulat siya hanggang 100 AD lang. Pag 101 AD, pag 100 AD. Ako kausap mo. Yes, ikaw nga kausap ko. Nasabi mo eh. At sinasabayan kita doon sa mindset mo. Ayaw mo yun? Oh. O, ayaw mo yun, sinasabayan sa mindset mo. Ano ba tanong ko? Tinatanong mo ko, kung saan sa Biblia mababasa ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, ngayong alam mong 1870 lang ibinigay ang official name na yan. Bakit? May nagsusulat pa ba ng Biblia sa 1870 para itanong mo yan? Wala na. O wala na, ba't mo tinatanong? Kung nasa matino ka, ba't mo itatanong? Natin, ayon sa? Ano nga? Ayon sa reality. Ganyan kami pag nagturo. Ayon sa reality. At ang reality... Nasaan ang reality? Nasaan ang reality? Eto, nagaganap ngayon. Gaya nito, nag-uusap tayo. Reality to. Saan nakasulat ang reality? Ang reality, hindi lang siya... Ang reality, hindi lang... Nakasulat marami. May sa history. No. May sa encyclopedia. Meron sa science. Halimbawa, yung cyanobacteria, na umabot ng 1.3 billion years old. Ginamit ni Soriano yan doon sa nasa reality yan. Namatay si Guatemala Buddha kasi kumain siya ng poisonous mushroom. Ginamit ni Soriano yan. Nasa reality yan. Kaya kami, magpatunay kami based on reality. Faith tayo, faith. Ay, teka! May topic na tayo, Iglesia dapat aniban. Yun ang topic natin. Huwag ka lumiko sa faith. Kung wala ka ng tanong sa topic ko, magtindig ka na sa MCGI. Takot. Ayon sa Biblia, tapos. Takot. Sa history. Takot ka ba? Ba't magiging takot? Sige. Kung wala ka ng tanong sa topic ko, tindigan mo ng MCGI ngayon na ang MCGI ang dapat aniban ng tao. Meron pa. Gawa 2028. Sige, gawa 2028. Basta related sa topic ko, ha? Hindi. Ayun ang tulad. Basta related ang tanong mo sa topic ko. Ang tanong at ang sagot ay hindi dapat lumabas sa paksa. Basic rule yan sa talakayan. Kahit sa debate, basic rule yan. Ang tanong at sagot ay hindi dapat lumabas sa paksa. Ayon sa Gawa 2028, Okay. na minagay na obispo, yung kawan, daw yun yung kawan na papakanin nila. Nasaan yun? Yun na nga, yun ang tinindigan ko. Yung kawan na tinayo doon sa Jerusalem, nakapunta sa Antioquia, nakapunta sa Jerusalem, nakapunta sa Espanya, nakarating sa Pilipinas, pinangalan ng Iglesia Katolika Apostolika. Yun ang tindig ko. Ba't mo dapat tatanong? May nakasulat ba doon? Na papakainin? Ano ba naman yan? Yes, papakainin nga nila. Papakainin nila yun ang trabaho ng obispo. Kaya nga ano man ang ipahintulot ng obispo ng tunay na iglesia, may pahintulot sa langit yon.
Nang papakainin. Ha? Yung iglesia ng Panginoon. Oh. Oh. Asa ng Katoliko doon? Ayun na nga, yun nga pinangalan Katoliko. Kanina ko ba sinasabi yun na pinangalan Katoliko eh? Ano ba naman to? Kanina ko ba sinasabi na yung iglesia pagpunta sa Antioquia, nang sa Antioquia, may obispo sila doon. Ang unang obispo sa iglesia ng Diyos sa Antioquia, si San Pedro. Noong natapos yung termino niya, kasi punta siya sa Roma noong AD 42, may pumalit sa kanya. At yun ang kanyang successor. Successor yon. Pag sinabing successor, humalili. Parang ngayon ba, si Daniel Rason, siya yung successor ni L. Soriano. Ganyan ba? Hindi ibig sabihin na ibang grupo si Daniel Rason. Karugtong yon. Parang ganito. Nung umalis sa San Pedro sa Antioquia, ang humalili naman sa kanya, si Evodius. Natapos ng termino ni Evodius, ang humalili naman sa kanya si Ignatius. Yung humalili si Ignatius na ikatlong Bishop of Antioch, siya nang bigyan ng pangalan Iglesia Katolika, napasa sa kanya yung authority, kaya nga napatungan ng kamay yun eh. Kaya na nga sinasabi ko nila, unang Timoteo 5:22, pag naipatong na yung kamay, na ibibigay na sa kanya pamamahala. At dahil naibigay sa kanya pamamahala, at dahil naibigay sa kanya pamamahala, ayun, pinangalan niya Iglesia Katolika, may pahintulot yun. Das. Ayun na nga, tinuro niya sa Iglesia sa Smyrna, na wherever the bishop shall appear, there the multitude of the people also be. Because wherever Jesus Christ is, there is the Catholic Church. Okay. Oh, yun tinuro ni Bishop Ignatius. Nasa sa kanya ang authority, pinatungan siya ng kamay. Ang kailangan lang niya ituro ay yung pangalan. Ano pala niya ituro yung pangalan? Hindi. Ano kailangan niya ituro yung pangalan? Hindi sumagot ka. Pinangalanan niya yung iglesia. Kasi yung panahon na yon may umaangking sila ang tunay na iglesia. Kaya para matapos na ang argumentong yan, pinangalanan niyang iglesia. Ito, babasahin ko yung isang referensya ha. Kasi para hindi ako nang walang batayan. Ito. Ayon dito sa Roman Catholicism by Reverend Edward Taylor. Saan ba yung ano? Babasahin ko. By Reverend Edward Taylor, ganito yung sinasabi. Pakinggan mo yung referensya ha. Pakinggan mo ha. Ito. Where the bishop appears, there let the people be. As wherever is Jesus Christ, there is the Catholic Church. Epistle to the Church of Smyrna, chapter 8, verse 2. The church founded by Christ is here, for the first time, called the Catholic Church, a name clearly used to denote the church throughout the world in union with the see or diocese of Rome. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Maliwanag? The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. For the first time called, pinangalanan lang. Invented, sabi mo. The name. The name. Yung kanina sabi mo. It was to stress the unity of the universal church that Saint Ignatius invented the name. Name ang inimbento. Hindi ang church. Okay. Ang name. Kaya nga, the church founded by Christ is here. Tatagalogin ko na lang kasi baka hindi ka nakakunawan ng English. Ang iglesyang tinayo ni Kristo ay nandito na ngayon. At sa unang pagkakataon, tinawag siyang Iglesia Katolika. May pagtatayo ba doon? Invented. The name. Nasa screen Okay, malinaw na rin. The name nga. Ang pangalan nga, ang inimbento, hindi ang iglesia. Ang pangalan. Tama. Pangalan. Tapos ka na, wala ka ng tanong. Paano naging tunay yung invento? Yung pangalan. Yun nga. Yung pinangalanan ng iglesyang tinayo ni Kristo. Yung iglesia tayo ni Kristo, invento niya ba yon? Si Kristo nagtayo. Ano yun. Yung kay Ignatius. walang iglesyang tinayo si Ignatius. Nakakatawas. Kapatid, very simple English to. Ang nanunood sa'yo, nakikita ang kababawan mo.
Ang nanonood sa'yo ngayon, nakikita ang kababawan mo. Ako? Ganyan pala kababa ang MCJ, mga kapatid, yung kanilang unawa. Bintangero ka. The church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh. Yung founded by Christ, sabi niya, invented ni Ignacio yung founded by Christ. Ay po sinabi. Yun nga sinabi, di ba? Di Yung ba? name. Yan nga, yung name, pinangalan sa Iglesia Tayo ni Cristo. Oh, saan ka nakapunto doon? Yung was invented. Oh, Ikaw kasi yung obispo, meron silang authority, ano man ang ipahintulot nyo sa lupa, ipapahintulot ko sa langit. Kaya kung nag-imbento man ng pangalan si Ignacio sa iglesia dito sa lupa, may pahintulot yun sa langit. Matigas kasi kang ayaw mo kasi umunawa eh. Ayun, hindi mo ko maloloko. Ganyan lang kasimple yun. Wala ka nang tanong. Tindigan mo na yung ensayo. Takot ka yata eh. Okay, ito na akin. O sige, ikaw naman. Para ako magtatanong. Okay, ito ang stand ko. Wait lang ha. Sige. Huwag ka mawala ha. Baka mawala ka dyan sa messenger. Okay. Ayon sa Gawa 15:17, upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga hintil na tinatawag sa aking pangalan. So, doon pala dapat tawagin or umanib yung sa pangalan ng Diyos. Isang tinawag dito ay ang Apostol Pablo. Unang Korinto 1:1 hanggang 2. Wait lang ha. Si Pablo na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Diyos, at si Sostenes na ating kapatid sa iglesia ng Diyos na nasa Korinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo na kanila at ating Panginoon. So dito, kung bibigyan natin ng lohika, kung saan tayo tatawagin, dun sa pangalan ng Diyos. Saan yun? Sa iglesia ng Diyos. So meaning, yung iglesia pala is sa Diyos. Doon pala dapat tawagin ang mga tao na dapat magbanal. Iyan ang isa naming talata na pinagkuha na ng MCGN. Tinawag, meaning kaanib ka. So members ka. Saan? Sa iglesia ng Diyos or Church of God. Sa bawat dako. Kaya nakasulat dyan, sa English is every place. Dahil kamakailan lang naman ginamit ang salitang international. So, ayon sa pagpapatala sa SEC dahil kailangan ng gobyerno, yun ang ipinarehistro. Pero ang nasa Biblia ay Iglesia ng Diyos. Malinaw na nakasulat. Unang Timoteo 3:15. Wait lang ha. Ngunit kung ako'y magluwat ng habang panahon, ay upang maalaman mo kung ano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at saligan ng katotohanan. Paano ito?
Efeso 3:6. Wait lang ha. Efeso 3:6. Na ang mga hintil ay mga tagapagmana at mga kasangkap ng katawan at mga may bahagi sa pangako na kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng Ebanghelyo. So, kailangan pala ng Ebanghelyo o katuruan. Salungat to sa sinabi ni John do na basta sa iglesia lang daw, hindi na kailangan ng turo o aral. Malaki pong panliligaw niya sa kapwa. Hindi ko mo ang topic ay dapat lang aniban, hindi ka na magsasay sa ibang talata to prove na kayo ang tunay. Ay sa kanya, basta yung pangalan, ay ayon naman sa kanyang stand, ayon sa history, hindi sa Biblia, si Ignatius, nag-invento lang pala ng pangalan. Ayon sa kanyang sinabi kanina. At ayon din sa kanyang stand kanina, nakasama niya ang ikalawang Timoteo 2:2 sa kanya mismo galing, na doon ko siya ikinokross. May mababasa tayo doon na may karapatang makapagturo. Hindi lang basta pamamahala. Tama yung sa 5, ano na sinasabi na yung pinatungan ng kamay. Yun yung authority. Halimbawa, papasa mo, tama, yung kay Brad Eli. Pinasa niya yung kay Brad Daniel. So, may authority si Brad Daniel doon. Pero walang sinasabi sa Biblia na kung binigyan ka ng authority, ay may karapatan ka ng palitan ng pangalan. Iglesia Katolika, Apostolika, Romana. Wala naman siyang mabigay na talata. Kundi sabi niya, tapos na ang pagsusulat. So, malinaw na invento nga lang ang pangalan nilang iglesia. So, paano ka aanib sa isang samahan na invento lang yung pangalan? Hindi naman mababasa sa Biblia. Ay napagkasunduan naman namin ayon sa Biblia. Tapos, nag-premise siya bago siya mag-stand na magpapatunay nga siya daw sa mga history. Babasa ko ha. Unang Juan 5:9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao o yung history nga, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Sapagkat ito ang patotoo ng Diyos, sapagkat ito pagpapatotoo tungkol sa kanyang anak. So yung palang katotohanan, hindi pala yung sa labas sa history. Maaring tinatanggap natin sa isang pagkakataon, pero mas matibay na patotoo, yung patotoo ng Diyos na nasa Biblia. Okay na, yun na sa stand ko. Pwede ka na magtanong. Okay. Pwede na ako magtanong. Unang-una, nung hinarap ni Soriano si Jesse Antonio, sinabi niya na sila ay iglesia ni YHWH. Totoo ba yon? Wala akong sinasabing ganyan. Kanina, totoo ba yun? Totoo ba yun? Nung tinatanong kita kanina, sagutin mo. Hindi. You're under cross. At ang topic natin ay iglesia. Iglesia ang topic natin. You're under cross. Sumagot ka. Totoo ba ang sinabi ni Soriano kay Jesse Antonio na sila ay iglesia ni YHWH? Akala ko ba marunong ka sa debate? Yeah. Tinatanong kita. Tracing. Yun ang topic natin, tracing the church. Dapat aniban. Yeah, sagutin mo. Totoo ba 'yon? Dapat aniban. Okay. Hindi tracing the church. Sige.
Ayaw Asan mong sa sumagot, ha? Palitan ko yung tanong. Yung sinabi ni Soriano kay Jesse Antonio na sila ay iglesia ni YHWH, nagsisinungaling ba siya doon? Doon tayo sa sinabi ko. Hindi, nagsisinungaling ba siya doon? So, magtanong ka ayon sa stand sige. ko. Next. Ayaw mo. Hindi makasagot. Next naman. Saan sa Biblia mababasa Members Church of God International? Unang Korinto. Kung hindi mababasa sa unang Timoteo, ang Members Church of God International, tatanggapin mo sinungaling ka. Unang Korinto, 1:1 hanggang 2. Kung hindi mabasa sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ang Members Church of God International, tatanggapin mo sinungaling ka. Hindi. Sabi mo, unang Korinto? Ang tanong ko sa iyo, ulitin ko, maliwanag 'yon. Saan sa Biblia mababasa Members Church of God International? Sabi mo, unang Korinto 1:1 hanggang 2. Kung hindi mabasa sa unang Korinto 1:1 hanggang 2, ang Members Church of God International, tatanggapin mo sinungaling ka? Hindi. Dahil nakasulat naman. Sige, babasahin ko ha. Babasahin ko. Pakita ko sa mga nanonood ngayon. Teka. Babasahin ko. Sabi ko, babasahin ko. Wag kang babasahin ko. Ito. Unang Korinto 1:1 hanggang 2. Yan ha. Sabi rito ganito. From Paul, who was called by the will of God to be an apostle of Christ Jesus, and from our brother Sosthenes, saan ba yung 2? Yan. To the assembly of God that is in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus, called saints, with all those calling upon the name of our Lord Jesus Christ in every place, both theirs and ours. Mabasa pa ako ng 3? May narinig ba kayo? Members Church of God International. Sinungaling ka talaga, kapatid, Yeah, sabi ko, sa stand ko kanina. Ulitin ko tanong ko. Tanggap mo ba? Saan mababasa sa Biblia Members Church of God International? Diyan, unang Korinto, 1:1 hanggang 2. Hindi nga nabasa Tigas wala ulo mo. Hindi mabasa doon. Basahin ko ulit? Malinaw naman yung stand ko. Basahin ko ulit. Basahin ko ulit. Nirecord mo nga, pero ito, basahin ko ulit. Sagot ako. Pakinggan ninyo ha. Sagot ako. Asan dito? Nirecord mo ba yung stand ko? Nirecord mo? Saan specific dito? Nirecord mo ba? Naka-record to, at kahit i-replay pa natin, wala kang binanggit sa unang Korinto 1:1 hanggang 2 na Members Church of God International. Anong sabi ko? Lagyan ng logic. Logic? Sige. Lagyan din ng logic. Sige, palitan ko tanong ko. Okay, palitan ko tanong ko dahil lagyan natin ng logic. Sige, palitan ko tanong ko. Dito sa unang Korinto 1:1, sabi dito, mula kay Pablo na tinawag ayon sa kalooban ng Diyos upang maging apostol ni Kristo Jesus, at mula kay Sosthenes na ating kapatid. Tanggap mo ba ito na si Sosthenes ay kaanib sa iglesia ng Diyos sa Korinto? Ayon sa talata. Okay, yan. Tanggap mo. Okay, thank you. Ngayon, dito naman ako sa reality. Reality naman ako, ha? Tanggap mo rin ba sa list of Bishop of Corinth, si Sosthenes ang ika-4 na obispo sa Korinto? Wala akong tinindigan ganyan. Di ba? Nalilito. Ito. The first four Bishop of Corinth, Apollo, Silas, Onesiphorus, and Sosthenes. Tanggap mo ba ang mga pangalan to nasa Biblia? Sige. Yan. Okay. So, tinatanggap mo mga yon. Ako magtatanong. Ano ang tanong? Ang tanong ko, tanggap mo ba na itong Sosthenes na sa unang Korinto 1:1 ay obispo pala sa Korinto? Tanggap mo? Okay, yes. Ngayon, salamat tinanggap mo rin na. Ngayon, dahil nagpapatuloy ito, hanggang ngayon, ang present ngayon na Bishop of Antioch ay si Dionysius, Bishop of Corinth ay si Dionysius Mantalos. Tanong ko,
Meron ba kayong obispo na nagngangalang Dionisius Mantalos? Ano ba yung sabi ng... Ito, sagot ko. Sagutin mo. Di ba? Sagutin mo. Meron ba o wala? Ito, sagot ko. Wala kaming ganyan. Wala. Dahil ito, sagot ko. So, tanggap mo ngayon. O, ngayon, sino ang obispo nyo na nasa list of Bishop of Corinth? Ito, sagot ko. Unang Juan 5:9. Hindi. Kapatid, stricto yung tanong ko sa'yo. Stricto yung tanong ko sa'yo. Ang tanong ko sa'yo, sinong obispo nyo sa MCGI ang nasa listahan ng Bishop of Corinth? Ito nga ang sagot ko. Unang Juan 5:9. Kawawa naman. To hindi marunong sumagot. Ulitin ko ang tanong. Sinong... talata na nga paliligaw. Wala naman yung sa sa tanong ko eh. Ang tanong ko sa'yo, sinong bishop ng MCGI ang nasa listahan ng list of bishop sa Corinth? Kasi doon kayo, di ba, logic mo. Nilologic kita ngayon. Nilologic kita ngayon. Ngayon, saan? Unang Juan 5:9. Nasa unang Juan 5:9 ba ang pangalan ng bishop nyo na nasa list of Bishop of Corinth? Hindi, yung pagtotoo ng Diyos. Di pala eh. So ang tanong ko, sagutin mo. Wag kang ganyan, no? Wala. Patid, maraming nakikinig sa'yo. Ganyan pala ang MCGI? Ang dami nanonood sa iyo. Ganyan pala ang MCGI. Daniel Rason, ano tong membro nyo hindi marunong sumagot? Turuan nyo nga ito. Wala. Hindi ka uubra sa akin. Tawagin mo si Kitliano. Sige, sagutin mo. Yan. Hindi mo masagot. Sige. Next. Next na. May unang tanong ako, hindi nasagot ng tama. Ikalawang tanong, hindi nasagot ng tama. Sumasagot daw siya, pero sabi niya, sagot yun. Para lang ako natanong ng 1+1, sumagot siya ng Araling Palipunan. Dahil basta sumagot siya. Okay, next naman na tanong. Tatanong ka, ayon sa nasa isip mo eh. Ito naman, next na tanong. Tinatanggap mo ba na si Eli Soriano ay galing sa grupo ni Nicolas Perez? Oo o hindi? Oo, ngayon. Tanggap mo ba na si Nicolas Perez galing sa grupo ni Teofilo Ora? Hindi. Hindi. Kung may mabasa ako ngayon, kung may mabasa ako ngayon sa reality na si Nicolas Perez ay galing sa grupo ni Teofilo Ora, tanggapin mong sinungaling ka na naman. Ano? Asan ba? Sagutin mo. We are tracing the church kasi ang topic natin ngayon, tracing the church. Kung kayo ma-trace natin yung MCGI sa first century na iglesyang tunay, di kayo nga dapat aniban. Pero kung putol, angkin lang kayo ng angkin, ang tawag sa inyo, sulpot. Sige. Wala tayong ganun. Paksa natin yun. Alin ang iglesyang dapat aniban? Yan na. Anong tracing? Tracing nga. Tracing. Sabi ni... Eto, tanggap mo ba sa Juan 10:16? Eto, tanggap mo ba sa Juan 10:16? Sabi ni Kristo, may mga tupa siya na kailangan niyang ipasok sa kulungang ito. Tanggap mo ba 'yon? Tama naman. Yes. Ano kulungan? Ano yung kulungang 'yon? Ang katungkulan ko ngayon, magtanong, ikaw sumagot. Hindi mo ngayon katungkulan na magtanong. Huwag kang mataranta. Huwag kang mataranta. Ang katungkulan mo ngayon sumagot. Sige ha? Ako naman ang magtatanong. Tanggap mo. Marunong makipag-debate. Ano? Hindi ka marunong. Ikaw yung hindi marunong. Ano sinasabi mo? Hindi, ikaw yung hindi marunong. Ito nga, ulitin natin ha. Ayos. Ito. Ano ang ibig sabihin ng kulong ng tinutukoy ni Kristo sa Juan 10:16? Yun yung iglesia. Ayun, yan ang iglesia. Ngayon, tanong. Yun ang iglesia. Saan natin mababasa na pagkatapos iniwan ni Eli Soriano si Nicolas Perez ay may pinasukan siyang iglesia? Ano pinasukang iglesia? Saan?
Saan natin mababasa na nung si Soriano umalis sa grupo ni Nicolas Perez ay may pinasukan siyang iglesia? May sinabi ba akong ganyan? Ano ba naman to? Sagutin mo ang tanong. Meron ba? Wala? Hindi ka marunong makipag-debate. Okay. Next question. Tanggap mo ba, sinabi mo kanina, na nagparehistro lamang sila dahil yun ang kautusan sa ating bansa, magparehistro. Tama ba? Kailangan. Kinailangan. Tama ba? Tama. Ayan. Okay, next. At dahil alam mo rin ba na isa sa mga requirements ng rehistro na kapag nagparehistro ka ng iglesia, kailangan pumirma yung founder. Alam mo ba yon? Oo naman, siyempre. Ngayon, sino ang founder na pumirma sa rehistro nyo? Si Brad Eli. Yan. Thank you. So, tinatanggap mo na ngayon si Eli Soriano, founder nyo. Kasi, yung sa rehistro. Tatanggap mo na ba? Oo, hindi. Ay, di ba? Oo. Ayun. Wala na. So, ngayon, ang tanong. Ang tanong, alin ang iglesyang dapat aniban ng tao? Yung founded by Christ o founded by Eli Soriano? Founded by Christ. Ayun. At tinatanggap mo na kayo ay founded by Eli Soriano? No. Bumawi! Ayon sa rehistro. Diba bumawi! Na-shoot ka na. Na-shoot ka na. Na-shoot ka na. Sabi mo, ayon sa rehistro. Na-shoot ka na. Nako, wala. Hindi ka marunong makapagpate. Hindi ka umubra. Hindi ka umubra. Na-shot ka na. Na-shot ka na. Hindi ka umubra sa akin. Na-shot ka na nga. Wala na akong tanong. Magre-rebat na lang ako. Wala na akong tanong sa'yo. Ano yung last tanong mo? Yun na nga ang last na tanong ko. Ayon sa ating paksa, alin ang dapat aniban? Yung founded by Christ o founded by Soriano? Sabi mo, founded by Christ. Hindi tinatanggap mo ang hindi ka kayo. Pinabago mo na. Hindi, tinanggap mo na yun na hindi kayo. Sabi mo kanina, lilinawin ko, ito, tanong mo ayon sa akin, sabi mo ayon sa'yo, babawi. Sa pamahalaan, kailangang magparehistro. Sabi mo Sabi ko, ano sa pangalan ng parehistro? Walang ganon. Walang ganon. Babasa ako Babasa ako. Bakit? Babasa ako reality. Babasa ko reality. Hindi. Alam ko yung tinatanong ko. Ito yung tanong mo. Hindi ako sumagot. Ngayon, sagutin mo. Sabi mo, sino ang nakapirma? Alam mong pumirma si Kristo. Sino ang founder na pumirma? Sino ang founder na pumirma? Sa panahon niyo, siyempre, si Brad Eli. Ayun. So, tinatanggap mo, nung wala pa si Brother Eli, wala yung MCGI sa mundo? Wala pa naman SEC Ayun. Hindi. Yung MCGI ba? Yung MCGI, hindi yung SEC. Tanggap mo ba, nung hindi pa nilayasan ni Soriano si Nicolas Perez, wala pang MCGI sa mundo? Iglesia ng Diyos. Hindi. Ang tanong ko sa MCGI, specific to MCGI, huwag mong sabihin yung Iglesia ng Diyos. Kasi sabi ni Soriano sa debate nila ni Victor Villas, hindi yan kayo. Ulitin ko tanong. Tinatanggap mo ba na nung hindi pa nilayasan ni Soriano si Nicolas Perez ay wala pang MCGI sa mundo? Dahil hindi pa yun ang nakarehistro. Hindi. Tanggap mo ba? Oo o hindi? Hindi. Hindi. So, dahil hindi pala sino ang presiding minister ng MCGI nung si Soriano ay nandoon pa kay Nicolas Perez? Wala pa nga MCGI nung kay Bumawi na naman. Wala pa. Okay. Tanggap. Dahil wala pa, tanggap mo na yung MCGI na kinaaniban mo, nagsimula lang yan kay Eli Soriano at hindi kay Kristo. Members nga umanib lang dahil umanib. Saang local church kayo umanib? Saang local church?
Doon sa nasa Biblia. Sa nasa Biblia. Saan nga? Saan? Anong taon yun? Anong saan? Anong taon kayo umanib? Ako, 2005. Hindi, yung iglesia na inaaniban mo, yung pinakaunang membro niyan, kailan umanib sa iglesia ng Diyos? Kailan umanib? Nung time na na si Brad Nicolas Perez. Sino nagbautismo sa kanya? Ano Nicolas Perez? Hindi ko kilala. Ano Nicolas Perez? Hindi ba iniwanan ni Soriano si Nicolas Perez? Anong iniwanan? Ay namatay yon si Nicolas Perez. Iniwanan niya yun. Di mo alam yun? Misinform ka. si Soriano mismo ang nagsabi, iniwanan niya kasi sabi kasi ni Willie Santiago, tiniwalag siya. Sabi ni Soriano, iniwanan ko yan kasi ang pumalit na tagapamahala, si Levita Gugulan, isang babae. Si Soriano mismo nagsabi. Tapos tatanggi mo. Itatanggi mo. O ngayon? Hindi. Ngayon? Nicolas Perez ay si Gugulan. Ha? Si Gugulan ang iniwan, hindi si Nicolas Perez. Nako. Ay, hindi mo maloloko. Ano ba naman to? So, tanggap mo ngayon na, bakit sinabi ni Soriano kay Jesse Antonio na ang puno ng haligi at suhay, si Levita Gugulan? Kaya siya lumayas. Lumayas siya. Nang lumayas siya, anong tawag sa iglesia niya? Iglesia ni YSWS, tama? Len? Iglesia ni YSWS, di ba yun sinabi niya sa video? Hindi mo alam yun? Yun hebaw yun ang iglesia niya. Pangalan sa iglesia niya, iglesia ni YSWH. Tinatanggap mo na ngayon. Tanggap mo na ngayon. Layo na natin Hindi ako lumalayo. Nasa iglesia nyo ako nagtatanong. Tinitwist ko yung history ng iglesia nyo. Hindi ako lumalayo. Wala naman yan sa stand ko. Hindi nga ako ang stand mo, patutunayan mo na ang MCGI ang siyang iglesyang tunay na dapat aniban ng tao. Yun ang tindig mo. Yun ang napag-usapan natin. Ngayon, hindi ako lumalayo sa history ng MCGI. Hindi ako lumalayo. Paraanin mo ako. Sige, magpalusot ka. Kanina, nung stand, sinulat ko pa yung mga sinasabi mo, mga talata. Doon kita tinanong dahil yun ang stand mo. Ngayon, nag-stand ako ng sa akin. Saan mo ako tinatanong? Sa history ninyo. Stand ko ba yun? Sinend ko ba yun? Ay, kabilang yun. Kung wala kayong history, hindi lilitaw yung iglesia nyo. Salamat. Ba't kanina? Salamat at kinonfirm mo. Salamat at kinonfirm mo sa harap ng marami nanonood ngayon na nagsimula lang kayo kay Eli Soriano. Salamat. Thank you na. Masaya na ako dun. Babawi ka pa. Kanina, nag-cite ka, tinatanong kita, ayaw mo sumagot. Pero ginamit mo yun. Tinatanong naman kita, di ba? Wala akong tinitindigang ganyan sa... Alam ko dito, na yung topic mo ito. Patutunayan mo na ang MCGI ang siyang iglesyang tunay na dapat aniban ng tao. Ang tanong ko sa'yo, hindi lumalabas doon. Though pinipili mo lang yung gusto mong sabihin, hindi ko problema yon. Ang tanong ko, hindi lumalabas sa paksa mo. Ano ba? Hindi ka pala marunong. Hindi, marunong ako ng debate, kaya nga alam ko hindi ko lumalabas sa paksa mo Ano ba yung stand ko? Hindi ko problema kung pinipili mo lang yung mga talata. At yung mga talatang pinipili mo, sabi ni Soriano, hindi yan kayo. Ikalawang Korinto 1:1, unang Korinto 1:1 hanggang 2, sabi ni Soriano, hindi yan kayo. Kaya kita tinatanong, umanib. Kailan kayo umanib? Hindi ko alam kay Brad Nicolas Perez. Hindi mo alam kay Brad Nicolas Perez. Tanong, sinong obispo ang inaniban nyo? Ang tumanggap sa inyo, sinong obispo? Si Cristo. Si Cristo na abutan ni Nicolas Perez? Napakasinungaling ng taong to.
Ay, Ano sa ba naman? Biblia. Ano ayon sa Biblia? Ano ayon sa Biblia? Oh. Tinatanggap mo ba na ayon sa Mateo 28:19 para maging alagad nila yung mga tao kailangang idaan sa bautismo? Tama o hindi? Tama. Tama. At dahil naging miyembro ka dyan, dumaan ka din sa bautismo, tama o hindi? Tama. Tama. Sinong bumautismo kay Soriano nagaling sa Iglesia ng Diyos? O, tinan mo kanina ha. Di ganyan ka. Sagutin mo. Lilinaw. Sagutin mo. Lilinawin ko sa mga lilinawin ko lang sa mga nakikinig. Kanina, nung sinake Ano? mo ang Ah? ikalawang Timoteo 2:2. Oh. Ay, Ayaw hindi. mo. Ang layo niyan. Sinusundan kita doon sa paliwanag mo. Sinusundan kita sa paliwanag mo. Magkaalis tayo. Oh. Nung nag-stand ka na, yung stand mo, sinama mo ang ikalawang Timoteo 2:2. Ay, kapatid, malayo ka. Teka. Tinatanong kita, sumagot ka. Sabihin mo lang kung tapos na. Hindi ito ang sagot ko. Tapos ka na. Hindi ito ang sagot ko. Hindi ito ang sagot ko. Oh, Hindi ito. ay, tinatanong kita eh. Tinatanong kita. Tinatanong sa mga listener Sino? para mas malinaw. Patas ang laban. Ay, patas ako Oh. pag ako nagipag-usap. Never ako Eto, nagka-record na hindi ako patas nagipag-usap. Ha? Ito ginawa mo kanina. Ito. Oh. Stand mo. Ginamit mo nga ang ikalawang Timoteo 2:2. Oh. May mababasa doon na yun kailangan makapagturo. Tinatanong kita. Pinaliwanag ko yan kanina. Ngayon, ikaw naman ang magpaliwanag. Ikaw naman ang magpaliwanag. Kasi kanina, mamamahala. Sinong Hindi kailangan obispo ang bumautismo kay Eli Soriano? Si Brad Nicolas Perez. Si Brad Nicolas Perez. Sinong obispo ng Iglesia ng Diyos ang nagbautismo kay Nicolas Perez? Hindi ko alam. Hindi mo alam? Hindi pala tinuro sa inyo? Wawa naman. Buti pa ako alam ko si Chofilo Ora. At si Chofilo Ora galing kay Felix Manalo. Buti ako alam ko pa. Baliktad ka. Kawawa. Ano, ako babaliktad? Nasa history yan. Abit sino ba Ngayon, sino nagbautismo sa unang papa? unang papa. O teka, ba't napunta ka sa papa? Ang topic natin iglesia. Nataranta na. Wala na. Nalipat na sa papa. Wala na. Talo na. Wala na. Talo na. Lumipat na sa papa. Ikaw hindi marunong. Hindi ka marunong. May topic tayo. Ba't lumipat sa papa? Wala akong stand ganon. Nako po. Wala kang... Oy, ng tao, hindi kulong ka na. hindi mo man binanggit, it doesn't follow na hindi pasok sa paksa. Hindi pasok sa paksa yung tanong ko. Kasi ang paksa mo kasi, patutunayan mo ng MCGI ang siyang tunay ni iglesyang dapat anibang. Kaya ko nga tinitrace eh. Paksa mo rin yan di ba? Oh, yung nga tinitrace mo na ako doon sa tracing the church. Kaso lumiko ka sa aral. Tinanong kita. Hindi. Stand mo. Tapos ngayon Ang sagot ko sa iyo kanina, based sa topic ko na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ang siyang iglesyang tunay na dapat aniban ng tao. Hindi ako lumabas sa topic ko. Yung tanong mo na ililiko mo doon sa aral, yung tanong na ililiko mo doon sa aral, yon palabas na yon. Palabas na yon. Hindi, palabas yun. Hindi. Wala ka na, talo ka na. Ikaw ang gumamit Inamin mo na. Tapos ako, ano yan? Wala ka na. Talo ka na, tapos na ang talakayan. Tapos na ang talakayan. Nabisto ka na, inamin mo na sa wakas na kayo pala ay, ano lang pala kayo, nagsimula lang kayo kay Eli Soriano dahil wala pa si Eli Soriano sa mundo, wala pang MCGI. Diba tinatanggap mo yun? Inimbento lang pala yung Katolik. Wala akong sinasabi na ang Iglesia Katolika ang inimbento. Wala akong sinabing ganun. Pangalan. Sabi mo, inimbento ni Ignatius.
Ang sabi sa ang sabi sa binasa ko, ang sabi sa binasa ko, the church, ang sabi sa binasa ko, the church founded by Christ is here. Sino nag-imbento nun? Ano yun? The church founded by Christ, sino nag-imbento nun? Hindi, ano yung founded by Christ? Katolika ba? Yun nga pinangalan for the first time called the Catholic Church. Sino nagpangalan? Si Bishop Ignatius nga. Ano sabi mo dun sa isang mong page na binasa mo? Was invented. Naku naman. The name. Naku naman. The name nga. Naku naman. Invented the name. Di ba yun ang sinabi ko? Invented the name. Inimbento lang pala. Ang pangalan. Hindi ang iglesia. Tama. Kung inimbento pa ni Bishop Ignatius ang Iglesia Katolika, paano nangyari na naging third bishop siya? Dapat siya ang first bishop. Kung nag-iisip ka, kung marunong ka ng logic, kung si Ignatius ang nag-imbento ng Iglesia Katolika, dapat siya ang first bishop. Bakit siya naging third bishop? Ikaw ba nagsabi niya? Ikaw yung wala sa logic, di kasi marunong mag-isip. Diba? Sinabi ko kanina, si Ignatius, the third bishop of Antioch. Diba sinabi ko yun? Kasama ba yung stand mo? Yes, kasama yun. Tracing the church yun. Kasama yun. Pati yung sa isang page na sinabi mo na kasama rin yun. Kasama rin yun. Kasama rin yun. The third bishop of Antioch nga. Kung kay Ignatius pa nagsimula, para lang ganito kapatid, sa Gawa 11:26, for the first time, tinawag na Kristiyano ang alagad sa Antioquia. Ibig sabihin ba, walang Kristiyano sa panahon ni buhay pa si Kristo? Ay, yung sinabi ni Edward Taylor. Hindi. Ito sasabi ko yung paano ka mag-isip. Nakasulat sa akin. Iko-cross ko kung paano ka mag-isip. Iko-cross ko paano ka mag-isip, ha? Ito. Huwag mo, bintangero ka naman. Katungkulan ko yung magtanong sa'yo. Maliban sabihin mo, tapos na. Tapos na. Tinatanggap mo. Tapos talo ka na. Kasi, wala na. Salamat. Dahil natalo ka na. Inamin mo na kasi na kayo ay founded by Eli Soriano. Inamin mo na. Thank you. Founded by Eli Soriano. Ignatius. Hindi, tinanggap mo na. Ignatius. Ang name nga. Edward Taylor. Ang name. Gaya ng Kristiyanong pangalan. Gaya ng nag-imbento ng pangalang Kristiyano, mga taga-Antioquia. Ibig sabihin ba? Imbento yun? Imbento yung Kristiyano? Yung pangalan. For the first time, sa Antioch, tinawag na Kristiyano ang mga lagad. Tama o mali? Tama. Ngayon, dahil doon sila tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Teka. Dahil doon sila tinawag na Kristiyano sa Antioquia. Ibig sabihin ba walang Kristiyano before sa Antioquia? Meron. Ayun, ganun din. Inimbento ni Ignacio. Yun ang logic nun. Tama yun ang logic nun. Inimbento ni Ignacio ang pangalang Catholic Church, but it doesn't mean na doon nagsimula. Tamo? Ayun, nalaglag ka. Wala ka na, nalaglag ka na. Kapatid, wala na, tapos na usapan. Yung tinawag na Kristiyano. Hindi, wala na, tapos na. Wala ka na. Huwag ka nang humirit, tapos na. Tapos na nga. Tawag ka na Kristiyano sa Antioquia. Talo ka na. Inamin mo na. Salamat. Inamin mo na kayo, ang founder nyo, si Eli Soriano. Tanggap na namin yon. Okay na ako doon. Ayon sa sect. Hindi, yun talagang totoo. Yun ang totoo. Alam nga, kasinungalingan yun. Sumagot ako ayon sa tanong mo. Yun na nga, totoo. Wala na. Talo ka na. Ayon sa pamahalaan. Bye-bye. Bye-bye. Wala na. Sige. Hindi ka na naririnig sa live. Pasensya ka na. Hindi ka na naririnig sa live. No? Hindi ka na naririnig sa live. Pasensya ka na. Dahil ang ginagawa mo na lang ngayon, nangaasar ka na lang. Kasi nalugi ka na, natalo ka na. Tingnan mo yung yung sa live mo hindi nagmaakyat yung wave mo, ibig sabihin hindi ka na naririnig sa live. Natalo ka na, inamin mo na kasi.
Ang topic natin, patutunayan mo, MCGI ay ang tunay na iglesia dapat aniban ng tao. Tinanong kita, ang dapat na aniban ng tao, yung bang tinayo ni Kristo o tayo ni Eli Soriano? Sabi mo, tayo ni Kristo. Ayun, talo ka na. Talo ka na. Wala ka na, di ka na naririnig sa live, bro. Wala ka na magagawa. Iba yung... Wala na. Lugi ka na. Natalo ka na. Hayag na hayag ang pagkatalo mo. Tinanong kita kanina, ulitin ko, tinatanggap mo ba na ang founder ng MCGI si Eli Soriano? Sabi mo, oo. Next na follow-up question ko sa'yo. Alin ang iglesyang dapat aniban ng tao? Yung founded by Jesus Christ o founded by Eli Soriano? Sabi mo, founded by Jesus Christ. Eh, hindi nga yan kayo. Eh, talo ka na. Hindi mo lang namalayan. Hihirit ka pa. Hindi ka na naririnig sa live. Pasensya ka na. No? Wala na. Di ka na naririnig sa live, kapatid. Wala ka na na lugi ka na. Hindi mo na malayan yun. Hindi mo naman. Grabe. Hindi mo na malayan yun. Sige, babasa ako ng mga comments dito. Basahin din yung mga comments ng mga nanonood. Ano masasabi nila? Okay. Congrats from Celia Gallardo. Congrats, Bro Jando. Ikaw na talaga. Idol na kita. Talaga. Congrats, salamat bro, lalo kang gumagaling habang nagtagal. God bless you. Ayan, no. Ayan, sabi ni Takoyaki, even invented ni Ignatius ang name, connected pa rin yan kay Kristo. Yan nga. Kasi name mo naman in-invented, di naman ng church eh. Oh. Next naman. Oh. DC Tech, magpatiwakal na yon, di na yun makatulog. Sabi ni Mark Kayaw, may MCGI, wala ka ng pag-asa. Wala na. Talo na. Inamin, di ba? Maliwanag yon. Inamin niya na sila ay founded by Eli Soriano. Inamin niya yon, di ba? Tapos, tanong naman ko naman ngayon, follow up ko sa kanya, ayon sa ating paksa, alin ang iglesia dapat aniban ng tao? Yung founded by Christ ba? O yung founded by Eli Soriano? Sabi niya, founded by Jesus Christ. Oh, may lohika ka, di ba? Gamitin mo logic mo. Nanalo ka ba doon? Tapos ako pa sabihin niya, hindi ka marunong ng debate. Tatawa ako, no? Paki-shout out sa kanya na walang alam siya, please, from Bonzer Rex. Oh, yan. Sabi ni DC Tech, na shumoy gyud, bro, dyan. Good job. Na shumoy si Na-shumoy alias Andre Ruby na lang, alias Andre Ruby. So, hindi ko alam kung totoo bang pangalan niya yun o alias niya lang yun kasi iba yun na sa profile pic niya eh. Okay. Kagawad, Amel Mali kayo. Tama po kayo, Brother Jando. Pag talo na tapusin agad at nangaasa na lang po yan. O, nangaasa na nga siya, di ba? Wala na, tapos na, talo na. Siya mismo. Tapos, inaano niya ako doon sa invented the name. Kaya nakapunto siya doon. Kung meron talaga siyang logic, alam niya hindi siya nakapuntos doon. Parang ganito lang yan, no? Halimbawa, meron akong paaralan na tinayo. Paaralan ni Jando. Dumating yung panahon, pinangalanan niyo na na Michael Christian's Memorial School. Pinangalanan na Michael Christian's Memorial School. Ang tanong, yung Michael Christian's Memorial School, hindi ba yun ang paaralan ni Jando? Yun pa rin yun eh, kahit anong sabihin mo eh. Total, pangalan naman yung pinalitan. Di naman yung mismong paaralan. Wala na. Talo na, no? Linda Bagnas, hindi na makatulog ngayong gabi si MCGI dahil talo na siya. Sabi ni Mark Anthony Ruelan, tumatakbo lang sa invented the name lang hanggang dyan lang. Di siya nakapuntos doon kasi ang topic kasi hindi naman name. Ang topic namin, church founder, hindi ang name inventor. Wala na. Sabi naman share not greed, so what if the prob? If si Soriano ang founder nyo, stand for that. Pinili nyo na. Nyo ang yan eh. Just do good and you feel good. Importante, we do good sa kapwa natin. Maglipat ka sa iglesia na tinayo ni God. Yun ang tamang mong gawin. Alam mo naman pala na yung iglesyang kinaaniban mo, nagsimula lang pala yan. Nang nagtayo si Eli Soriano, layasan mo na yan. Alam mo naman pala eh. Sabihin, tataglayin ng tao yan.
Yung Iglesia Katolika, sabi ni Soriano, hindi ko kilala kung sino ang natatag ng iglesia niya kasi hindi pa ako tao niyan 2,000 years ago. Oh, 2,000 years ago. Eh, sino ba nagtayo ng iglesia noong 2,000 years ago? Si Kristo lang naman. Ano ba naman to? Wala na. No, salamat po bro sa mga aral. Sana maliwanagan ng mga MCJ sa katotohanan. God bless sa lahat. No. Mark Kayaw, congrats bro Jando. Proud to be a Catholic. Waki Diaz, yung pangalan nga ng Pilipinas, kailan lang? Oh, yung pangalan, pero it doesn't mean na yung isla nagsimula doon sa pangalan. Di ba? Oh, halimbawa, yung mga hayop, binigay doon kay Adan at kay Eva. Pinangalanan nila. Eh ngayon, kailan nagsimula ang hayop nung binigyan ng pangalan ni Adan at Eva? Kailan nagsimula ang leon nung binigyan ng pangalan ni Adan at Eva? Kawawa. Tapos sinakyan ko yung idea niya doon sa Christian, sa Antioquia, walang tinawag na Christian. Tanggap pa ba yun? Sabi niya, oo. Tanong, before that, may Christian na pa panahon ni Christ? Sabi niya, oo. Oy, ganun din pala sa Catholic kasi yung pangalang Christian, invento rin yun eh. Pangalang Christian, invento rin yun. Sinabi ba ni Kristo na itatayo ko aking Kristiyano? Wala. Ang nag-imbento ng katawagang Kristiyano, yung mga taga-Antioquia. Kasi itong mga alagad ni Kristo, nagtuturo ito ng tungkol kay Kristo. Kaya sa tinatawag na Kristiyano. Oh, yan ang dahilan. Parang tayo ba, mga Christian, lagi tayo natuturo ng tungkol kay Apostol Pablo. Kaya ilan sa mga Muslim, ang tawag sa atin, Pablohanon. Pablohanon. Bakit? Kasi atin turo minsan si Apostol Pablo. Ganun yon. Ang nagbigay ng pangalang Kristiyano, hindi yung iglesia, kundi yung mga taga-Antioquia. Tinanggap lang ng iglesia ang pangalang Kristiyano. Yon. Yun ang dapat na malaman doon, no? So, kawawa lang sa'yo, bro Jando. Ang karibate mo, congrats, proud Catholic. O yan, sabi naman ni Richard Belga, sana mahimasmasa na yan. Nahimasmasa na siguro. O, nahimasmasa na. Eh, wala na. Hindi na siya naririnig. Inatay ko na lang kasi nangaasar na lang eh. Wala na eh. Babawi siya sa pangaasar na lang. Ito na lang gawin mo, brother, kung nakikinig ka pa ngayon, ito na lang ang ano ko sa'yo. Ano na lang, magpatindi ka lang ng iba na naman paksa kung gusto mo pang makabawi. Maganda paksa, no? Dahil sa paksa ko, okay ako. Tinanggap mo eh. Invented the name. Tanggap mo. Thank you, tinanggap mo, invented the name. Kasi hindi na, ang nakalagay kasi sa una doon, the church founded by Christ is here for the first time called the Catholic Church. Oh, yun pa rin. Kahit na-invented the name, walang problema yun. Total, ang inimbentuhan ng pangalan nyo namang iglesia tayo ni Kristo eh. Oh, walang problema yun. Tanggap mo, nanalo ako. Plus, tanggap mo rin natalo ka kasi inamin mo na ang dapat aniban, yung founded by Christ, at sabi mo, tayo lang ni Eli Soriano. Thank you. Thank you. Ang galing mong sumagot. Okay, basag ang MCGI, pang-asar na lang yan na wala sa logic na pinaglalaban niya. Good job, Rajando, from Marson Olivar. Oh, thank you po. Dami nanonood din, no? Umabot din ng 1,035 views. Sana sundan mo pa. Maganda naman paksa. Gusto ko yun. No? Gusto ko yun. Ibang paksa naman. Yung maganda. No? Okay, so maraming salamat po at tinangkilik niyo po yung ating live ngayong araw na ito. At dito naman sa si Edwin Baha Serbano. Binibiro ko lang si Jando. Alang problema to. Kaibigan ko to si Serbano. Carlos Balili, si Bro Eli, walang pagpapatong sa obispo pero nag-imbento ng pangalan, peke ang MCGI. Sila naman nag-imbento ng pangalan, Members Church of God International. Sila nag-imbento nun. Bakit? Sabi niya kay si Antonio, sila Iglesia ni YHWH. Ba't naging MCGI? Sino nag-imbento nun? No? Wala na.
Aray, una tanong ni Jando, pasok ka agad, sabi ni Peter Bacleg, no? Yan. Oh, yan. Hinahanapan ako, saan mababasa? Iglesia Katolika Apostolika Romana. Tinanong ko siya ngayon, saan mababasa? Members Church of God International. Wala rin pala maibigay. Next, sabi ni Kristo, huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Ayaw mo palang tanungin kita sa pamamaraan mo. Sana, di mo ko tinanong ng ganon. Oh, yan. Talo ka. Sabi niya, nasa unang Korinto 1:1 hanggang 2. Binasa natin, wala naman nakaslagay doon, Members Church of God International. Bakit wala doon? Kasi 2004, December 2004, nang binigyan sila ng pangalang MCGI, December 2004. Natural, wala sa Biblia yan. Yung pangalan na yan, hindi mo naman ma-trace up yung kanilang origin. Kasi, doon kami umanib sa unang Korinto 1:1 hanggang 2. O sige, tinatanggap mo sa unang Korinto 1:1, nandun si Sostenes, tanggap naman niya, oo. Ngayon, si Sostenes naman, isa yan sa, ano pala si Sostenes pala? Obispo pala yan sa Korinto. O, tala mo. O, tingnan nyo. Yan pinita ko sa inyo. Ayan o. List of bishop. The Metropolitan of Corinth. Metropolitan, sabihin, the bishops of Corinth. Yan o. Nangunguna, Apollo, Silas, Onesiphorus, Sostenes. Yan. Sila yung nasa mid-1st century na bishops of Corinth. And sa early 2nd century, sino? Apollonius, Dionysius I, Bacillus, Hesodius. Si Hesodius, nasa ano na siya? Nasa 3rd century. Continue pa rin yan yung list of bishop of Antioch. Kung umanib kayo sa iglesia sa Corinto, sana konektado kayo sa present bishop of Corinth ngayon, na si Dionysius Mantalos. Kaso, kung sisilipin natin to, tingnan nyo yung itsura, may ribulto sa ano niya, may imahe sa kanyang ano. Yan ba ang suot ni Soriano? Yan ba ang suot ni Daniel Rason? Dionysius Mantalos is the current Metropolitan Bishop of Corinth. Mantalos was ordained as Bishop of Corinth in 2006. He is a graduate of the Theological School of Athens. Continuous ngayon ang iglesia ng Diyos sa Corinto. Ba't hindi kayo konektado dito? Sabi nyo, umanib kayo. Ba't hindi ito yung leader nyo ngayon? Dapat ito. Ba't si Daniel Rason? Si Daniel Rason ba may connection dito kay Dionysius Mantalos? Wala rin Wala rin. Kaya, wala. So, wala na. Talo na si MCGI. Tapos, yung mga tanong niya, ganito lang, Yan ang tanong niya, Kalahin nyo, ganyan yung mga tanong niya. At ang magagawa doon, ganyan sila Okay, maraming salamat po at thank you po sa inyong panonood. Maraming salamat po at hanggang dito na lamang po. Okay, paalam po.